So, good afternoon. Start na tayo. So, again, malinaw ba yung audio natin? Yes po, sir. Yes po, sir. So, before we start, dun sa ating topic dapat ngayon, which is linear algebraic equations, balikan muna natin yung topic natin last week, which is root of equation. May ika-clarify lang ako about sa second method. May mali kasi akong naituro sa inyo dito. Pero ito lang naman. Wait lang ha, inaayos ko lang yung drawing tablet. Hindi makapagsulat ah. Ayan. So yan. Ulit, dito ano nga bang sabi ko sa inyo kung paano to makuha? Di ba sabi ko sa inyo ata is i-divide ng 100 ano? Tama ba? Yun ba sabi ko sa inyo? Opo, sir. Okay, so yun, hindi pala siya i-divide ng 100. And again, sorry doon. Ito pala, para makuha is simply, di ba, delta, which is, sa case na to, which is given naman na 0.01, i-multiply lang pala natin sila. Pag-multiply lang natin. Where ang x initial natin sa first iteration is 1. So sa first iteration, ito, pag-multiply lang natin. Kaya ito ay 0.01. Ayun, Pagdating naman sa second iteration, ganun din. Ano nang x initial natin? 0.5373. Kaya kapag kinuha ito, is delta x initial under second iteration, we have 0.01 multiplied by 0.5373. So, ganun, i-multiply lang pala. Hindi i-divide ng 100. Okay na tayo doon? Pagdating sa third iteration, ganun lang din. Since ito na ang first, ang ating x initial, minultiply lang ng delta na 0.01. Okay? Malinaw doon? Okay? Before we continue. Yes, so again, sorry ko na. Because it's i-divide ng 100. Next is konting clarify lang din sa fixed point iteration. So dito sa fixed point iteration, again, di ba mag-a-isolate tayo ng x which is yun ang ating g of x initial. So katulad sa case na to, we have, kunyari ito yung formula again. So in-isolate lang natin tong negative h6 since naka-equal naman siya sa 0. We simply transpose lang yung negative x kaya nakuha tong equation na to. So, sa case na to, may nakuha tayong root of equation. So, kunyari naman, hindi sa lahat ng cases kasi, kunyari ito, kunyari lang di ba ang madali dito is ito. So, we have transpose x, transpose na lang natin to, magiging 2x which is equal to x squared plus 3 tapos divide both sides by 2. So, ito yung nakuha natin. So, hindi sa lahat ng cases kasi, may makukuha tayong root dito sa madali. Kapag ganun yung case, edi ito ang ating kukuhanan ng equation. Okay? Kapag hindi talaga makuha yung root dito, edi yung isang x ang ating i-isolate. Okay? So, kung kunyari wala tayong nakuha dito na root, kunyari walang nakuha na root dito, edi itong i-isolate. So, we have x squared which is equal to transpose to x minus 3.
minus 3 tapos square root ano. So we have x is equal to 2x minus 3 raised to 1 half. So ganyan yung magiging ating equation, yung g of x. Kapag wala tayong nakuha dito, ano doon sa madali? E di yung isang x ang gagamitin. So okay tayo doon? Yes po, sir. Okay, so proceed na tayo sa ating lesson for this week, which is the linear algebraic equation. So, gagamit na lang ako ng whiteboard, since meron naman kayong handouts na para makapagsulat din ako ng mga solution since wala namang space dun sa natin. Dun sa slides. Sa whiteboard na lang ako. Kindly get na lang your handouts. Tapos, explain ko na lang din. Wait lang. Bukas lang ako ng whiteboard dito. Yan. Kita na ba yung tab? Kita na ba yung whiteboard? Yes po. Yes, sir. Okay, sige. Kapagsulat naman. So, proceed tayo sa linear algebraic equations. So, again, ang topic natin is yun nga, linear algebraic equations, which is, for this topic, after this module, our learning objective should be students would be able to know the fundamental differences between Gauss elimination and Gauss-Jordan elimination. So, sila ay under ng, ayan, ayaw na naman. So, under sila ng ano ba yun? Ha? Yan. So again, ang topic natin ngayon is direct method. Direct methods, ano? Ba't ba natin mawawala? Yung. So under direct methods, meron siyang dalawa, which is the Gauss elimination method and the Gauss-Jordan. Ano? So on direct methods, it is more on solution based. Ano? So before we dive in dito sa direct method, meron tayo sa pagsosolve ng linear algebraic equations, we have two, which is the direct methods and the indirect method. Ano? So for today, we are simply going to focus on
the direct methods, which is the Gauss elimination and the Gauss Jordan. So for direct methods, sila is solution-based. While for indirect method, it is iteration-based. So siguro naman, sobrang pamilyar na kayo sa iteration. Dahil ang topic natin last meeting ay puro may iteration. Okay? So again, alam nyo na naman yung matrix, At feeling ko na-discuss na din to talaga sa inyo yung topic natin ngayon. Feeling ko na-discuss na to sa inyong previous subject sa ADMAT siguro. Tama ka? Yes po, Dahil, sir. Yes po, sir. okay. So, itong topic natin ngayon, parang review lang sa inyo, Review lang dun sa ADMAT na yon. Okay? So, before we dive in, again, ang matrix natin, sa natin ginagamit si Gauss elimination and Gauss Jordan sa pagkuha ng XYZ when we are given three equations and solving for XYZ. So siguro naman marunong na kayo sa paggawa ng matrix. Pwede ba tayong dumiretso sa augmented matrix? O kailangan ko pang i-explain kung paano yung paggawa ng matrix natin when we are given three linear equations. Kailangan ko ba explain? Okay na po, sir. Okay na, sige. So, if alam niyo na naman, pwede na tayo mag-proceed agad sa example para mabilisang discussion lang to. Tapos, pwede na rin kayong umalis din sa call natin ng maaga. So, direct method, we are going to discuss first the Gauss elimination. Method, So, punta tayo sa example number 1, So, we are given, solve for the value of x, y, and z. Given an equation of, ito, kokopyahin ko lang yung nasa sa handout sa x minus y plus z, which is equal to 8. This is our equation 1. For equation 2, we have 2x plus 3y minus z, which is equal to negative 2. This is our equation 2. And for equation 3, we have 3x minus 2y minus 9z, which is equal to 9. Sige nga, kung gagawin natin tong matrix, we are going to use sa paggamit ng Gauss elimination, augmented